at maging sa mga sumusubaybay sa ating live streaming. Good morning po sa inyong lahat. And salamat Pastor Eloy sa pribilehiyong ito at karangalan na ito na ako po ay naimbitahan nyo na mapunta rito sa Taysan. First time ko makarating dito eh. So, kaya nung sabi ko, saan ba yun? Mabuti merong apps ang ating mga cellphone. Ilagay mo lang, God is Able Baptist Church. So, doon, tukoy mo na. So, nagtanong si Pastor, sabi ko, nandito na kami sa may ibaan. Tapos mamaya, nandito na kami sa harapan niya. Okay, so, tama ang GP. Muli maraming salamat sa members ng God is Able Baptist Church for this privilege and honor na tumayo sa inyong harapan at ipahayag po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pinakasentro ng lahat ng pagtitipon ay ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sa katunayan po mga minamahal, kapag inalis mo po ang Bible, tanggalin mo po ito, and then if you have your Bible, kapag itanago mo, tanong ko sa inyo, anong pag-uusapan natin? Wala. Sa katunayan, kanina habang inaawit natin ang pabungad na awitin, nakakamangha talaga ang Panginoon. At sabi lang doon, ang Diyos ay purihin. At habang pinagmamasdan ko ang bawat isa, you may be singing it from your lips, sabi mo, ang Diyos ay purihin. But my question to you this morning, while habang binabanggit mo ang Diyos ay purihin, ano ba ang pagkakilala mo sa Kanya? Sapagkat yun na napakahalaga na hindi lamang binabanggit mo na may Diyos, kundi yung binabanggit mo ba na Diyos ay kilala mo? Sapagkat yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat makilala mo siya. Pero ang tanong pa, paano makikilala ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya habang inaawit natin ang awitin na yun, ang Diyos ay purihin, maaring ang pumupunta sa ating pong kaisipan ay yung tinatawag po na larawan sa ating isipan kung sino ang Diyos, at karamihan ang ating pong pagkaalam sa Diyos ay nanggagaling sa ating imahinasyon. At kung sa pamamagitan lamang ng imahinasyon ang Diyos na tinutukoy mo, hindi mo siya kilala. Sapagkat darating ka sa punto na ang imahinasyon mo ay magkakaroon ka ng pag-create ng Diyos na alam mo. At hindi po talaga ang tunay na Diyos. Pero po, alam nyo, napakahalaga ng ating pag-uusapan at pinag-uusapan dito sapagkat ito po ay tungkol sa iyo at tungkol sa Diyos. Tama po ba? Yun po ay napakahalaga. Kaya nga po, kung ang Diyos ay dapat mong makilala. Now, the question to you this morning is, nakilala mo na ba ang Diyos na yan? Paano mo siya makikilala kung siya ay espiritu at hindi mo nakikita? Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po ng salita ng Panginoon, babalik tayo dito sa Bible sapagkat sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, pag tinignan niyo po mga minamahal sa una po doon sa Hebreo 4:12. Sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Sa katunayan, ito rin ang sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Juan 5:39. Sinabi po niya sa John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Sapagkat dito nyo makikita kung anong sinasabi na sinasabi niyo, sapagkat iniisip niyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So kapag sinantabi mo ang Bible, magkakaroon ka ng Diyos na sa sarili mong imahinasyon, at kadalasan kung ito po ay imahinasyon mo lamang, ay maaaring mapunta ka palagi doon sa hindi tamang aral at hindi tamang pagkakilala sa Kanya, sapagkat imahinasyon mo lang yan eh. Kaya po ngayong umaga,
Gagamitin natin muli ang salita ng Diyos sapagkat sabi nga ng Panginoon, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Sapagkat dito, sabi dito sa last phrase, ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Mga minamahal, ang ibibigay ko po sa inyo na mensahe sa umagang ito, ay ito po yung binigyan ko po ng titulo na makilala mo ang Diyos na maaring hindi mo kilala pa. Knowing the God that you may not know. Ulitin ko po, lahat tayo dito ay may sinasabing Diyos. May Diyos tayong iniisip, ay may Diyos tayong sinasamba. Pero ang tanong ko sa inyo, ang Diyos ba na yan ay yung sinasabi mismo ng banal na kasulatan? Because we may imagining things about God, but we actually don't know Him. So kung gusto mong matiyak, kanina napakaganda ng aral, tungkol po doon sa katiyakan ng langit. Pero paano malalaman, paano matitiyak ang langit? Siyempre, manggagaling nyo sa isang otoridad na magsasabi tungkol sa langit. At wala hong kakayahan ng sino mang tao para sabihin sa iyo na papunta ka ng langit, na hindi naman niya nga alam kung saan ang langit. Kaya nga po, babalikan mo ang salita ng Diyos at ang sabi dito, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Kaya saliksikin natin. Kaya inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po'y dumako po doon po sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 9, talatang 23 at 24. Jeremiah chapter 9, verse 23 and verse 24. Pansinin niyo pong mabuti, mga minamahal, at dito natin hahanguin sa salita ng Diyos ang lahat, sapagkat sino man po ay wala pong authority na magkwento at lalo pa mag-aral, magbigay sa iyo ng pangaral tungkol sa langit kung sa Kanya lamang. Kung gusto mo matiyak ang langit, alamin mo ito mismo doon sa tagalangit, ang gumawa ng langit, ang Diyos mismo. At ito ang sinasabi ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti. Kung sino ang nangungusap dito, babasahin ko po sa Jeremias 9:23. Ganito ang sabi ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Huwag magpapuri ang pantas o matalino sa kanyang karunungan, o magpapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Talatang 24. Kundi magpapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, sabi ng Panginoon. Pansinin niyo po mabuti. Ang i-focus mo daw na makilala mo siya at maunawaan mo siya. Na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Tayo pa'y manalangin, dakilang Diyos, patuloy niyo po kami, Panginoong Diyos, na turuan. Panginoon, what we know not, please teach us. What we have not, please give us. And what we are not, please make us. Upang ang mga buhay namin, Panginoong Diyos, lalong-lalo na nakakilala sa iyo, ay mamuhay hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi higit sa lahat, para sa iyo, Panginoon, na namatay para sa amin at muling nabuhay para sa amin. Dalangin ko rin po na bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa na tunay na makilala ka nga, O Panginoong Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po kayong maupo. Ilang minutes ako, Pastor? Tinatanong ko kung ilang minuto lang para makabalik pa ako dito. Okay. Pag tinignan niyo po mabuti, mga kapatid, ang mga talata, and ito po ang hamon ko po sa inyo. Sabi nga nung nagsulat ng Amazing Grace, kilala niyo yung nagsulat ng Amazing Grace? Ano nga bang pangalan ng author ng Amazing Grace? Si John Newton, tama? John Newton. Si John Newton na nagsulat ng Amazing Grace, How Sweet the Sound. Na iniligtas mo po, Panginoong Diyos, ang tulad kong makasalanan. Don't you know na si John Newton ay naging pastor din?
At isa sa pamantayan niya sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay ganito. At yun ang nais ko pong ibigay din po sa inyo. Sabi po ni John Newton at aking din pong nais i-share sa inyo. Sabi niya doon, it is a joy, it is a privilege na tumayo sa harapan ng mga tao na may mga hawak na Biblia. At ang sabi niya, at sa iyong mga Biblia, ako po ay nagsasabi sa inyo, sabi niya, na huwag niyong paniniwalaan anumang sasabihin ko na hindi nakasulat yan. At paniwalaan niyo lang yung mga nakasulat na aking nasasambit. Totoo nga naman po, sapagkat kahit gaano kagaling ng isang nagsasalita, kahit tungkol sa Panginoon, kung hindi naman ito inaayon sa kasulatan ng Panginoon Diyos, ano ngayon ang otoridad ng isang tao na relihiyoso na nagtuturo tungkol sa langit kung wala naman nagtuturo sa kanya kung saan ang langit? At sino mang tao ang makakaalam kung saan ang langit? Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang katuruan tungkol sa langit, edi tanungin mo ang Diyos. Tanungin mo siya sapagkat siya ang may lalam ng langit. Siya ang taga-langit. Kung gusto mong matiyak yan. Kaya nga sabi dito, Huwag magmapuri sa inyo matatalino, ang makapangyarihan, ang mayayaman. Huwag niyong ipagmamalaki yan sa akin. Alam mo, sabi sa akin, pag tinignan niyo pong mabuti, ito po mga kapatid ay napakagandang paanyaya sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sa ating tema ngayon sa umagang ito, knowing the God that you may not know. Because I tell you, if it is not coming from the Word of God, we will always fall into our own imagination of who God is. Kaya yan po ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakatiyak ng langit, sapagkat hindi mo talaga kilala ang Diyos na ito. Ulitin ko po, balikan natin yung awitin kanina. Ipikit mo ang mata mo, sabihin mo, ang Diyos ay purihin. And when you say the word, ang Diyos, anong pumapasok sa isipan po ninyo? It is very important for you to know that. Pero ang napakaganda, sabi dito, coming from this verse, una po, meron po dito nakakagulat na proposition, ang Diyos. Number one, so that you will know the God you may not know, from this verse, meron ditong imbitasyon ng Panginoon. And this is the proposition of God. Number 1 point, an incredible proposition of God to know Him. Anong proposal ng Diyos? Sabi ng Panginoon, na makilala niyo ako. Na makilala. Can you just imagine? Ang Diyos mismo nagsasabi tungkol sa iyo at sa akin na makilala niyo ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Una po, pinatungkulan dito bago ibinigay niya ang kanyang nakagigilalas na imbitasyon, ang kanyang proposisyon na makilala niyo ako, sapagkat ang unang pinatungkulan niya ay kung ano po ang bumibihag sa ating mga isipan araw-araw. Ano ang mga nasa isipan natin? Bakit tayo nagtatrabaho? Sa araw-araw, anong iniintindi natin? Mga bagay na pakinabang ng ating buhay. Tama po ba? Ito ay tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol po doon sa pagnanais na mas lalo kang matuto at maging matalino. Kaya nga sabi dito ng salita ng Panginoon, ang mga bagay yan na tinatawag na mga pursuits of man. What are our pursuits? Hindi naman po sinasabi ng Diyos na hindi masama na ikaw ay mag-aral para maging matalino. Marami sa atin dito, mga kabataan, nag-aaral elementary, high school, then college. Hindi po sinasabi dito ng Panginoon na huwag mong ipupurso yan, na ikaw ay mag-aral para maging matalino. Pero pag tinignan niyo po, ito yung pong mga basic pursuits ng tao. Nakalimitan sa paghahangad natin ng mga bagay na gusto natin magkaroon tayo ng yaman, ng kapangyarihan, ng katalinuhan, sa paghahanap natin ng mga yaon sa araw-araw,
ay nakalimutan mo na ang pinakamaganda at pinakamataas na kaalaman ay makilala mo ang Diyos. Sapagkat ano nga ba naman ang pakinabang ng lahat ng ito sa sanlibutan? Pagkatapos po ng lahat, one day, mamamatay ka rin, mamamatay ako. Naalala nyo yung nag-imbento ng Apple na yan? Yung hindi yung mansanas, yung mga laptops niya, yung iPhone. Di ba? Si Steve Jobs. Si Steve Jobs, napakayaman na tao. Kapangyarihan, katanyagan, katalinuhan, kayamanan ay nandun na sa kanya. Pero nung dumating sa kanya yung cancer, alam niyo po ba, nag-ikot siya sa buong mundo at naghahanap siya ng mga tao, mga doktor at sino man na kahit papano ay makapag-extend ng kanyang buhay. Nag-offer siya ng $100 million para extend ng kanyang buhay. Aba, wala siyang napuntahan na makapagsasabing garantisado. Parang ganito din mga minamahal, di ba? Naalala ko nung ang nanay ko ay na-stroke, pastor. Massive stroke, hemorrhagic. Di sinugod namin sa ospital. Pagdating doon ay parang gulay na. Wala na. Sabi sa akin ng doktor, sabi niya, sir, kinakailangan natin butasan ng konti yung ulo ng nanay mo para ma-depressurize ang tanong, ganun. Sabi ko, okay. So, yan po ba ay kailangan? Sabi ko po, unang tanong ko, magkano po yan? Sabi ng doktor, 1 milyon lang po. 1 milyon? Sabi ko, bubutas ka lang na napakalit, 1 milyon na pala. Paano kung mas malaki? Di mas malaki pala. So, anyway, pag sinabi 1 milyon, okay, 1 milyon. Next ko na tanong sa doktor, anong katiyakan ang maibibigay mo sa amin na kapag nagbitaw kami ng 1 milyon, magiging okay ang nanay namin? Sabi ng doktor, ay hindi ako makapagbibigay ng assurance. Pambihira ka, doktor. Gusto mong matiyak yung 1 milyon, pero ayaw mo ako bigyan ng assurance? O sige, ganito, doktor, 50-50. Sabi ng doktor, ay ayoko. Sabi ko, lugi kami. 50, sige, sabi ko, doktor, 40, 60%. Ayaw pa rin ng doktor, sabi. Pero gusto mong matiyak, 1 milyon. Ang gusto ko naman matiyak, sigurado ka ba na magiging okay ang nanay ko kapag binigay namin yung inihingi mo? So, sabi ko, Dok, 20%, 80%. Kung sabihin, 20% lang ang survival. Ayaw pa rin ng doktor. Parang si Steve Jobs, sa sobrang yaman niya, napunta pa siya ng iba't ibang bansa para pahabain ang kanyang buhay. Pero ito ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay at siya rin ang kukuha ng buhay. Kaya ganito yon mga minamahal. Tanging ang Diyos lamang din ay may kapangyarihan at kaalaman kung kailan ang buhay na yan ay mawawala. Kaya ito ang hamon ko sa iyo. Sa halip na intindihin mo, minamahal, kung kailan ka mamamatay, wala yan sa kapangyarihan mo. Nasa kapangyarihan ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Ito ang nasa kapangyarihan mo ngayon. Ano ang gagawin mo sa buhay mo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos habang nabubuhay ka? At ang sabi ng Panginoon, ang buhay mo hindi hanggang dito lamang, kundi ang buhay mo pagkatapos nito ay ang walang hanggan. Kaya ang napakahalagang tanong ay, sabi ng Panginoong Diyos, ang paraan para malaman mo na ang buhay mo ay hanggang walang hanggan, na makilala mo ako. Ito ang sabi ng Panginoon. Kaya una po, ang namamangha ako dito sa sinabi dito ng salita ng Panginoon. Sabi, at ito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito ay napakagandang imbitasyon. Sabi niya, na makilala mo ako. Kaibigan, kilala mo ba ang Diyos na ito? Pangalawa po, sabi dito sa balikan natin sa ating passage. Pagkasabi niya na huwag magmataas ang
pantas o matalino sa kanyang karunungan, o magmataas man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, o ang mayaman sa kanyang mga kayamanan. Verse 24. Sabi niya dito, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. Ito daw ang dapat mong tingnan. The question to you this morning, do you know Him? Kilala mo ba siya? Pero napakaganda po. Isinulat po mismo dito yung sinabi ng Diyos, ito ang gusto ko. Dito ako nalulugod. Ano yon? Na makilala niyo ako. And by the way, mga minamahal, ito po ang dahilan kung bakit kayo inimbita dito upang makilala niyo kung sino siya. And by the way, makikilala niyo kung sino siya hindi dahil sa kaisipan ni Pastor Eloy o kaisipan ko. Hindi. O kahit sinong tao na may kaisipan. Sapagkat ang tunay na makapagpapakilala sa kanyang sarili ay ang Diyos mismo. At paano natin makikilala siya? Ngayon, nagbigay siya ng napakagandang imbitasyon. And pag tinignan natin, pagkatapos niya magbigay ng imbitasyon, ang isang bagay na gusto ko pong makita po ninyo, pangalawa, ay yung pong napakalaking pribilehiyo sa tao na binibigay niya yung imbitasyon na ito na makilala mo siya. Can you imagine? Imagine niyo, sir, halimbawa kayo na police officer dyan. Tapos, tawagan kayo, tumawag sa iyo yung presidente. Tapos sabihin sa iyo, police officer, na makilala mo ako, personal. Pambira, si presidente. Sinabihan ka na, what do you think you will feel? Is somebody na napakataas at sasabihin sa iyo, hoy, gusto kong makilala mo ako. Tanong ko sa inyo, sino baga ikaw para pagtuunan ka ng pansin na isang napakataas na tao? Pero pag tinignan niyo po ang talatang ito, ang Diyos, ang siya nag-iimbita sa iyo na makilala mo siya. Kaya nga po, isinulat doon sa Awit 8. Sabi doon, habang pinagmamasdan ni Haring David dito ang kalawakan, ang lahat ng ginawa ng Diyos na mamalas niya, bituin, lahat na malas niya. Siya po ay namangha. Sabi niya doon sa Awit 8, sabi niya, sino baga ang tao, Panginoon, para pansinin mo? And by the way, friends, hindi lang po pinansin ka ng Diyos. Sa ating abang kalagayan bilang mga makasalanan, sabi ni Haring David, sino baga ang tao upang inyong alalahanin siya? At anak ng tao upang inyong dalawin siya? Bakit sinabi ditong dalawin siya? Alam niyo po, iyon ang nakakamangha. Nabinigyan niya ang tao ng pribilehiyo na makilala siya na kanyang Diyos personally. At ito po, paano niyo makikilala ang Panginoong Diyos? Una, nabanggit ko kanina, karamihan sa atin ay may konsepto, kaisipan ng Diyos, ayon sa ating imahinasyon. Ito po ay bunga po na ating mga nakalakhan, mga nakaugalian, o mga pananaw, o mga tinuturo sa atin. Pero ang tanong ko po sa iyo, ang turo ba na yan, aral na yan ay tumpak galing sa salita ng Panginoon? Sapagkat kapag mali, mali rin ang kahahantungan mo. Naniniwala ako lahat dito sa atin ay gustong pumunta ng langit. Tama po ba? Pero ang may kapangyarihan lamang at may kakayahan para sabihin sa inyo kung ikaw ay papunta ng langit, ay yung tagalangit. Kaya dito po, una po, sa ating imahinasyon ay maaring mali yan. At karamihan ay mali siya. So, paano ngayon makikilala mo ang Diyos? And this is what the Bible is teaching. Alam niyo po, the only way to know God, says Josiah, ang tanging paraan lamang para makilala mo kung sino ang Diyos ay kung ihahayag niya ang kanyang sarili niya sa iyo. Because man has no capacity to know an invisible and unknown God.
Sino ba ang may kakayanan na makilala mo ang isang invisible nga, hindi mo nakikita makapangyarihan Diyos, paano mo makikilala? At ito ang sinasabi, since man has no capacity to know who God is, ang Diyos ang naghayag ng kanyang sarili para makilala natin siya. Sa paanong paraan? Una po, sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang, sa kanyang creation. Tingnan po natin sa Roma 1:20. Romans chapter 1, verse 20. Sabi po ng talata, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila ay walang madahilan. Kapag binasdan mo po ang mga bundok na yan, ang lahat yun, kahit yung mga maliliit na tanim na yan, makikita mo, kaibigan, minamahal, na ang lahat ng ito ay merong gumawa. And so, ang unang paraan para maihayag ng Diyos kung sino siya at merong ang Diyos at kung sino siya ay sa pamamagitan ng kanyang creation. Sabi nga ng isang atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos, alam niyo yung mga atheista, hindi naniniwala na merong Diyos. Tama? So isang araw ay napunta sila sa isang magaling gumawa ng mga arts. So ang kanyang ginawa ay, yung bang solar system, yung solar system ay kinopya niya at ginawa niya ng mga hugis. At nilagyan niya ng kung ano ang napakagaling niya kasi kinumpit din niya at naka-scale yung distansya ng Earth from Saturn, yung Earth from the Sun. Tapos nakalagay dyan. At nagawa niya, naging obra maestra niya na parang umiikot din ang lahat, gumagalaw. Tapos nung dumating ang kanyang kaibigan na hindi naniniwala sa Diyos, sabi niya, Brad, ang ganda niya ng pagkakagawa na yan, ha? Parang kopyang-kopya yung solar system, sabi niya. Sino may gawa niyan? Sabi ng gumawa, wala, Brad. Walang gumawa niyan. Sabi ng atheista, niloloko mo ba ako? Ito, walang gumawa nito. Nakikita natin ito Imposibleng walang gumawa. At yun ang sinabi ng kanyang kaibigan na Kristiyano, hindi ka naniniwala na walang gumawa nito. Pero bakit hindi ka naniniwala yung katunayan nitong mundo na may gumawa ng lahat ng ito? So merong Diyos na gumawa ng lahat. At ito po ang isang paraan upang makilala mo siya. Kapag tinitingnan niyo po ang mga lahat, kahit ang tao, kapag tinignan mo, mamamangha ka kung paano ginawa ang tao. Sa katunayan po, kahit anong galing ng mga scientist natin, walang nakakakopya sa tao. May narinig na ba kayo ngayon na nakopya niya yung tao? Wala po. Tangi ang Diyos lamang ang may kapangyarihan noon. At sa pamagitan ng kanyang creation, ay sinasabi niya, merong Diyos. Merong gumawa. Pero by the way, kung titinan niyo lang po ang creation, ang malalaman mo lang, may gumawa. May Diyos. Pero ang masigit na mahalagang tanong, sino ang Diyos na yan? Merong gumawa, merong naglalang. Merong Diyos. Sino ang Diyos? At dito po sinasabi, itinuturo ka ngayon kung sino ang Diyos na ito. Tingnan natin po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sapagkat ang Diyos ay kanyang inihayag ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Pagtuturo para makilala mo siya. At balikan natin yung Juan 5:39. Juan 5:39.
John 5:39 please. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Tingnan niyo po yung Jesus Christ mismo nagsabi dito. Saliksikin niyo daw ang Bible. Sapagkat iniisip niyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. So dito nakalagay, isinulat po. So kapag isinantabi mo ito, ang mangyayari po sa iyo ay magkakaroon ka ng Diyos pero sarili mong imahinasyon. Hindi po ang Bible ng Diyos na nagsasabi, ay pambihira ka naman. Nagsasarili ka pa ng imahinasyon. Nakikita mo ang kalawakan na yan, ako may gawa niyan. Pero para mas makilala mo ako, ibinigay ko ito sa iyo. Sapagkat kung wala ito, hindi mo makikilala kung sino ang Diyos na ito. Right. Amen. Kaya sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Right. Yeah. At ito ngayon ang inihahayag po namin sa inyo, itong kasulatan na ito. At ang sabi po ng Panginoong Diyos, saliksikin natin para makilala niyo ako. At ito po yung ginagawa namin sa pagpapahayag sa inyo. Yeah. Makilala niyo siya. Yeah. At ito dala-dala namin ang Biblia at inihahayag namin sa iyo na makilala mo siya. Yeah. Una, inimbitahan ka niya, makilala niyo ako at maunawaan niyo ako. Sabi ng Panginoon. At gumawa siya ng paraan para makilala mo siya. Sa pamagitan ng kanyang nilalang lahat, ang creation, at ang kanyang salita. At para hindi ka pala mas lalo magkamali, ito pa, mas lalo naging detalyado, paano mo makikilala ang Diyos? Tingnan po natin sa Hebreo 1:2. Hebreo 1:2. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako magtatagal. Ang mas mahalaga ngayon ay makinig kayo ng mabuti para lalong hindi ako magtagal. Kapag hindi kayo nakikinig, abutin tayo dito alauna. Kaya makinig kayo. Pag nakinig kayo, mga 10 minutes lang tapos na tayo. Pero mas mahalaga, yung inihahayag ko sa inyo na makilala niyo siya. Ano nga ba ang kabuluhan ng buhay? Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sabi dito, Hebreo 1:2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang tinutukoy dito, si Jesus Christ, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. O ba? Di ba pinapakilala dito ang Jesus Christ? Sasabi ng iba ay tao lamang si Kristo. Eh, may tao ba na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan? Aba, pambihira naman. At kung tao lang si Jesucristo, nagsabi si Jesucristo, paano mo makikilala ang Diyos? Saliksikin niyo ang banal na kasulatan. Nakikilala niyo ba ang Diyos? Sabi ng Panginoon, kung nakita mo ako, nakita mo ng Ama. Since God the Father is invisible, the only way for us to know who God is, anong ginawa ng Diyos? Juan 1:1. Sabi po sa Juan 1:1, sa pasimula, ang Diyos. Tingnan po natin sa John chapter 1 verse 1. Para masundan po natin, basahin po natin ang sabay-sabay. Pwede ho ba? Ready, go. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. 14 po, sa 14. Okay. At nagkatawang tao. Ang ano? Ang alin? Di ba ang berbo ay Diyos? At nagkatawang tao ang berbo, ang Diyos. Aba, bakit kailangan? Ito yung sinasabi ni David. Panginoon, sino ba ako? Sa ginawa mo ng lahat, sino ba ang tao? Para alalahanin mo. At higit sa lahat, sino ba ako para puntahan mo ako mismo? Kaibigan, pumunta ang Diyos dito para sa iyo. Biyaya ng Panginoon. Kilala mo ang sarili mo. Kilala ko ang sarili ko.
At higit sa lahat, kilala ng Diyos ikaw at ako. At alam mo ang pagkakilala sa atin ng Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:10. Sinabi ng Panginoon sa Roma 3:10. Tingnan po natin. Gusto ko kasing basahin nyo ng galing from the Bible itself. Basahin natin. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Oh, ano nakalagay dyan? Walang matuwid. Inulit pa. Ni isa man wala. Paano yun? Mabuti naman akong tao. Ang pamantayan mo, kaibigan, ay pang tao. Ang pamantayan ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. Kaya sinabi ng Panginoon, gaya ng nasusulat. Ito nasulat na naman, di ba? Kaya sabi dito, para malaman mo ang Diyos, ay isinulat. At gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat sinabi po doon sa talatang 23, bakit walang matuwid? Basahin natin sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala nga. Kaibigan, makinig ng mabuti. Sino po sa inyo dito ang hindi nagkasala? Pwedeng pakitaas ng kamay, ibababa ko ang kamay ko sapagkat wala kahit isa na hindi nagkasala. And that's the description of the Bible towards men. I am holy, sabi ng Panginoon, banal, malinis, puro, at ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yan ang kalagayan mo, kaibigan at kapatid. Yan ang kalagayan natin lahat. Ano ngayon ang magagawa ng tao na sabi dito, dahil tayo ay nagkasala, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Ano na ngayon? Ang relihiyon ay inimbento ng tao sa kanyang pagsisikap na umabot sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Siya ang pumunta rito. Sapagkat walang relihiyon, walang pagsisikap ang tao na sapat upang siya ay mapawalang sala. Gusto niyo pa na sinabi dito ng Panginoon, napakaganda talaga ang Bible kasi maitutuwid ang ating mga maling kaisipan at imahinasyon. Halimbawa, okay lang, sabihin mo na lahat ay nagkasala nga. By the way, kaibigan, yan ay deklarasyon ng Diyos na ikaw ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po, kaibigan, kung ang sinasandalan mo ay mabuti akong tao, tama po yan, mabuti kang tao. Pero ang tanong ko sa iyo, kahit mabuti kang tao, nagkakasala ka ba? Sagot natin lahat ay, opo. Tama po ba? Yun sabi ng Diyos. Nagkasala ka. At dahil dyan, hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. May mga tao naman nagsasabi na sa pamagitan ng mabubuting gawa at reliyon. Sinagot din po yan ng Bible. Tingnan po natin sa Roma 3:20. Sa unahan lang na talata. Gusto kong basahin po ninyo. Sapagkat, di ba ang reference natin ng kabutihan yung 10 Commandments, yung kautusan, tama po ba? Sapagkat kung walang kautusan, 10 Commandments, wala kang pamantayan kung ano ang tama at mali. Tama? Pero ang tao ay dumating sa punto na sabi natin, kapag ginawa ko itong 10 kautusan, ay baka maging maayos ako sa Diyos sa pagsisikap. Pansinin po niyo, sinabi ng Bible, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman o tao na aariing ganap sa paningin niya. Saan ka na ngayon pupulutin yan? Kaya natin binubuklat ang Biblia sapagkat sabi ng Panginoon na makilala niyo ako, hindi sa pamamagitan ng iyong sariling imahinasyon, kundi sa pamamagitan ng aking kaisipan na makilala mo siya. Anong sabi ng Biblia? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ng 10 Commandments, ay walang laman o tao na aariing ganap sa paningin niya.
Bakit kaya ganoon? Sapagkat ang kautusan ay binigay ng Diyos hindi para maligtas ka. Tingnan niyo po yung sumunod sa talata. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, the Ten Commandments was given by God so that we will know what is sin. And it is the Ten Commandments na nagsasabi sa iyo sa Galatians chapter 4, hindi ako tagapagligtas. Ako ang nagtuturo sa inyo. Yun ang tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Right. Amen. Pag tinignan niyo po, religion is nothing. Amen. Kahit sabihin natin itong church, Baptist Church, you may consider a religion, a denomination. I tell you, kahit pumasok ka dito, hindi ka maliligtas. Ang Baptist Church ay ginagamit ng Panginoon para ituro ka sa tagapagligtas. Hindi ka iligaw, kundi ituro ka. Kasi kung ililigaw ka namin, sasabihin namin sa inyo, pumasok ka sa Baptist Church para maligtas ka. Ay, panliligaw yan. Right. Right. Sapagkat ang tinuturo ng Bible, hindi kami ang tagapagligtas. Si Jesus Christ. So yun ang napakahalaga na makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So tingnan niyo po mga minamahal. Hindi po imposible na makilala ang Diyos sapagkat siya mismo nagsabi, that you may know me and you will understand me. At gumawa pa siya ng paraan. Paano natin siya makikilala? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at itinuturo ang pangalan ni Jesus Christ. 1 John chapter 5 verse 11 and 12. Tingnan natin dito. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready, go. At ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanino? Okay. Diyan muna tayo. Can you please put that in English? Pakibasa po. Ready, go. And you know, mga minamahal, if you would like to be specific, the Bible is talking here about spiritual life. Pag sinerge niyo po yung word yan na life, eternal life and this life in His Son. Ang life dyan, ang original word is Zoe. Tinutukoy dyan yung spiritual life. Alam niyo kaibigan bakit? Sapagkat meron na tayong buhay, physical. Ang gamit dyan ng Bible ay yung word na bios. Yung doon lang galing ang word natin na biology, physical life. So when Jesus Christ said, in John chapter 10 verse 10, that I came to this world that I might give you life. At ang ginamit doon ay Zoe, spiritual life. Why? Bakit? Sapagkat ang kalagayan mo at kalagayan ko bilang mga makasalanan, ang isang naging bunga ng kasalanan ay kamatayan espiritual. Sabi po sa Efeso 2:1. Sa Efeso 2:1, sinabi doon ang kalagayan ng tao bilang mga makasalanan. And at kayo binuhay niya, nang kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yan po ang kalagayan ng lahat. Kaya pag tinignan niyo po yung Hebreo 9:27, Hebrews chapter 9 verse 27. Listen very well. Tingnan niyo po, susundan niyo po yung sinasabi ng mga talata. Basahin natin sabay-sabay. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tingnan niyo pong mabuti. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Ang paghuhukom ay dahil sa kasalanan. Saan ka na ngayon pupulutin? At ang sabi ng talata, Roma 3:20, walang sino mang tao na mapapawalang sala sa paggawa ng kautusan. Saan tayo ngayon pupulutin yan?
Pero may solusyon. Dito tayo magtatapos, balikan natin Una Juan 5:10 at 11 at 12. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Let us read it in Tagalog, please. Basahin natin ang sabay-sabay. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kayo na. Ito yung napakahalaga. Equally, verse 12. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Let me paraphrase it. Kung nandyan sa iyo ang anak ng Diyos, nandyan ang buhay. Kung wala ang anak ng Diyos sa buhay mo, wala kang buhay. Pero bakit hahayaan mo maging ganon? Samantalang isinulat, at ito ang patotoo, na ang Diyos ay nagbigay, past tense or present tense? Past. Nagbigay. So nagbigay na ang Diyos. Kailan yun? Nagbigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. When Jesus Christ died on the cross, ang pinaka-purpose nung mamatay siya sa krus sa Kalbaryo, alam niyo po ba ang purpose? Upang ang kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran, ay binayaran niya. Kasi kinakailangan merong mamatay para alay sa pagkakasala. Ang problema, yung requirement ng Amang Banal para mamatay sa pagkakasala ay dapat banal. So, walang qualified sa atin. Naalala ko yung kwento ni Spurgeon, Pastor, sa paglalarawan niya ng ganito. Sabi ng isang dakilang preacher, sabi niya, inimagine daw na ganito, kaibigan, na ang Diyos ay, ang tao ay walang kakayanan para tayo po ay maligtas. At ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Sabi daw doon ng mga anghel sa kalangitan, ano ngayon ang gagawin dito sa taong nahulog sa pagkakasala? Condemnation. Pa-impyerno na lahat yan. Anong solusyon? At ang sabi doon ni Charles Spurgeon, bigla daw naging tahimik ang langit. Na sa kabila ng pagiging pangalawa sa katalinuhan ng Diyos, ang mga anghel, ay wala silang ibang maisip kung paano ang tao ay mapapawalang sala at matutubo sa kasalanan. Wala silang maisip. At naging tahimik daw ang langit. And then suddenly, yung anak ng Diyos ay bumaba sa kanyang trono at ang sabi ng anak ng Diyos, merong solusyon. Isang solusyon. Sabi ng mga anghel sa langit, ano yung solusyon na yun? Sabi ng anak ng Diyos, ako ang magbabayad ng kanilang kasalanan. Ako ang mamamatay para sa kanila. At para mangyari yon, since God will not die, tama, ang Diyos ay hindi mamamatay. Kaya yun ang pong tinuturo ng Kristyanismo, na ang bermo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao upang ang kanyang offer doon sa kaligtasan mo, upang siya ay mamatay, dapat siya ay maging tao, tama po ba? At para ikaw ay maligtas, dapat Diyos siya. Kaya nga si Jesus Christ lang, may tanging personality na ganyan eh. Kaya pag tinignan niyo po mabuti, para makilala mo ang Diyos na ito, ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao, hindi lang nang ganoon. Namatay siya pa para sa iyo. Alam niyo po ba ang pakay niya? Ang termino po ng tinawag dito na makilala mo ay hindi lang dito, kundi makilala mo siya bilang personal mong Diyos. Sabi nga ng talata, kung nandyan sa iyo anak ng buhay. Kung nandyan sa iyo ang anak, nandyan ang buhay. Ngayong umaga po, mga minamahal, nais ng Diyos na makilala mo siya. At ang sabi ng Biblia, si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Kung nandyan siya sa iyo, nandyan ang buhay. Kung wala siya dyan, walang buhay. Kaya po ang Panginoong Jesucristo mismo nang ibita, ang sino mang manampalataya sa akin, sabi ni Kristo, ay binibigyan niya ng buhay
na walang hanggan. Kaibigan, kilala mo na ba ito si Jesucristo? O baka yung Kristo na alam mo ay yung palagi lang nakapako sa krus? Palagi lang nakikita mo dyan, hindi na po yun ang Kristong yun. Ang Kristong ipinako sa krus ay nangyari niya 2,000 taon na nakakaraan. At ang Kristo na yun ay hanggang ngayon, siya ang laman ng salita ng Diyos at patuloy na nagpapakilala sa iyo sa iba't ibang kapamaraanan, lalong-lalo na sa pamagitan ng kanyang salita at siyang kumakatok sa pintuan ng puso ninyo. Di ba sabi dito, kung nandyan siya anak ng Diyos, nandyan ang buhay. Kung wala, walang buhay. Pero alam niyo po, napakagandang imbitasyon ng Panginoon. Narito ako. 2,000 taon na akong namatay para sa iyo. Pero bakit hanggang yung nasa labas pa rin ako ng puso mo? Nandiyan na ba sa iyo, anak ng Diyos? Baka hanggang ngayon, nasa labas pa rin siya. Mga kaibigan, mga minamahal, the best way to know God is to believe in His Son, the Lord Jesus Christ. And if God's invitation for you is to know Him, at gumawa siya ng paraan sa pamagitan ng kanya anak, ang pinakamahalaga ngayong umaga na makamtan mo, na ikaw mismo ay magtiwala at manampalataya sa anak ng Diyos, ang kanyang pangalan ay hindi ka magkakamali, si Jesus Christ. At ang ginawa ni Jesus Christ, siya ay namatay sa krus para bayaran iyong kasalanan at siya ay muling nabuhay para sa kaligtasan mo. At siya ngayon nag-iimbita sa iyo. Will you believe me? At ito ang Diyos na nagpapakilala sa iyo. Mga minamahal, pag-isipan niyo pong mabuti. Ang Diyos na mismo ang pumunta rito para sa iyo. Nandiyan na ba siya sa iyo ngayon? Sana sa umagang ito, buksan mo ang puso mo sa Kanya. At ngayon sa umagang ito, naway sabihin mo, Panginoon, ipinapakilala mo ikaw sa aking buhay. Talagang ikaw lang kailangan ko. Panginoong Hesus, ako po ay nagtitiwala sa iyo na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. I trust you. Ang pananampalatayang yon ang kailangan sa Kanya upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa iyo sa umagang ito, magtitiwala ka ba sa Kanya? Ilalagak mo ba yung pagnanampalataya mo at pagtitiwala mo kay Jesucristo? At ito ang patotoo, na ang Diyos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak na si Jesus. Kung nandyan sa iyo ang anak ng Diyos, nandyan ang buhay. Kaibigan, sana sa umagang ito, sabihin mo, Lord Jesus Christ, gusto kong ikaw ay nandito sa puso ko. And the only way for you to receive Christ is when you trust Him, believe in Him. And say, Lord, kinikilala ko at nananampalataya ako sa iyo na ikaw nga, Panginoong Hesukristo, ang tanging tagapagligtas at Panginoon. At ngayon po, Panginoong Diyos, ako ay lubusang nagtitiwala sa iyo. Lahat ng ulo na kayo ko, lahat ng mata nakapikit. Narinig niyo po